Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Ang atin pong devotion ngayon ay matatagpuan sa 2 Corinthians 5 verse 17 to 19. Ang sabi doon, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us word of reconciliation." Hallelujah. Ang ganda ng salita ng Panginoon. Amen. This verse ay napaka-helpful sa akin dahil I use this verse to remind myself every time na there's temptation, there's a urge na parang dinadaya ka ng kaaway, nakikita mo yung mapupunta yun sa pagkakasala. This reminds me, I rebuke myself with this verse na, no, stop it. You are already a new creation of God. Tinanggal na ng Panginoon mga kasalanan mo. Huwag mo nang balikan yan. Pinalaya ka na ng Panginoon dyan. This verse reminds me of that. And because of this, natin tayo na mag-share din sa mga tao about sa ano nga ng Panginoon, sa plano ng Panginoon na kaligtasan sa kanila, sa pagmamahal ng Panginoon sa kanila. And naalala ko lang yung si Kishina, kasi si Kishina pagka may nagagawang hindi maganda or may nagagawang mali, nire-rebuke namin siya, kinokorek namin siya, sinasabihan namin siya, tinatama namin siya, sinasabi namin, huwag mo nang gagawin yan ha, nakita mo yung consequence, pagka ganito nangyari, itong magiging resulta niyan, itong epekto niyan. So, wag mo nang ulitin yan. And she said, "Yes, Daddy, I'm sorry. I will do that." Then, time to time, as a father, as a parent, minsan, nakita mo yung sitwasyon na baka mag-lead sa ganung bagay uli. So, ang ginagawa namin, nire-remind ko uli siya, halimbawa, one month na nakalipas, or weeks na nakalipas, or years na nakalipas, nire-remind ko uli siya na Sheena, you remember what happened before nung nasa ganyang scenario, ganyang situation? Remember na ganto ganyan? Sabi niya, "Yes, Daddy, I know it. I know it na. I will not do that again. I learned from it." Sabi niya ganyan sa amin. And pagka nasabi namin niya, minsan nagkakaroon ng sad feeling. Sabi, minsan napapaiyak pa siya. Sabi, you remind me, I feel yung parang nako-condemn siya. I feel so sad na parang hindi ko baga natutunan yung lesson na yun na nangyari sa akin. So na-struck ako dun minsan nung sinabi niya yon na gano'n, dahil nga minsan nga tayong lalo tayong mga mananampalataya, minsan hindi natin alam yung words na nilalabas natin, is it an encouragement o discouragement, o baka tayo ang nagbabalik uli sa tao ng ma-feel nila ang condemnation, o ma-feel nila ang burden uli ng mga nagawa nila, or tayo yung nag-encourage sa kanila na remind them of the love of Christ, na hindi na yung sins na yun na yun iwala na sa kanila, na hindi na yun ini-impute ng Panginoon sa kanila, kaya wag nang babalikan. Kaya be watchful din sa ating mga sinasabi sa mga pagbabahagi natin ng Word of God, lalo na sa kapatiran, kasi meron tayong ang pinanghawakan din na verse na open rebuke is better than hidden love. So tama din naman yon, but make sure that when we rebuke our brethren, yung choice of words natin, yung way of deliberation natin is encouragement sa kanila, para i-remind sila how God loved them, how Jesus died for them, and how Jesus wanted them to be to return doon sa pagkakamaling uling yun. Kaya yun lang po, reminder lang, paalala lang sa ating mga kapatid na nawa ma-remind tayo lagi ng Panginoon through this verse na we are already a new creation. Dapat ipakita din natin sa mga kapatiran natin when we correct them and rebuke them that they are a new creation, that they should be encouraged that they are a new creation. Hindi sila para ma-discourage at ma-feel uli ang condemnation every time na i-rebuke natin siya. So yun lang po, nawa may natutunan kayo, and pagpalain tayong lahat. Shalom.